hiwalayan ng magjowa o mag-asawa. Reason number 1, pagtataksil o panluluko. Isa sa mga pinakapopular na dahilan kung bakit naghihiwalay ang dalawang tao ay dahil sa panluloko ng partner nila. Yung tipong maaring may na-involve na third party sa inyong relasyon. Maaring hindi siya marunong makontento kung kaya't humanap siya ng iba. Yung pakiramdam na parang hindi ka naging sapat at ang pagmamahal mo ay parang manatili siyang tapat sa iyo. Nagawa ka niyang lukuhin dahil lamang sa mga bagay na hindi mo maibigay sa kanya. Maaring naging kulang ka upang maghanap siya ng iba. Nagkakaroon ng hiwalayan sa isang relasyon kapag ang partner mo ay nagawa kang lukuhin. Reason number 1, pagtataksil o panluloko. Reason number 2, pananakit ng pisikal. Ika nga ng mga kabataan, hindi ka iniingatan ng mga magulang mo para lang saktan ng taong mahal mo. Madalas nagkakaroon ng hiwalayan kapag dumarating sa punto na sinasaktan ka na ng pisikal ng iyong partner. Hindi deserve ng kahit na sinong tao na saktan kahit pa ng mahal mo. Ang pananakit ng pisikal ay maaaring maghatid ng trauma sa isang tao. Ang takot na maaari niyang dalhin hanggang sa pagtanda niya. Ipinapakita rin ng mga ganitong uri ng dahilan ng hiwalayan ang kawalan ng pagpapahalaga sa sarili. Dahil pumapayag kang saktan ng partner mo, ayos lang sa'yo na masaktan ka niya, na ang paniniwala mo ay, di bali nang masaktan ako, huwag lang siya. Reason number 2, pananakit ng pisikal. Reason number 3, hindi pagkakasundo. Isa rin itong popular na halimbawa ng dahilan ng hiwalayan, ang hindi pagkakasundo. Kapag hindi na kayo nagkakasundo ng partner mo at palagi na kayong nag-aaway, natural lamang na maghiwalay na kayo. Upang hindi na lumala ang sakit at maiwan na rin ang galit. Mas mabuti na lamang na bigyan ninyo ng espasyo ang inyong mga sarili upang makapag-isip-isip kayo. Kung ang tanging solusyon ay ang maghiwalay upang hindi na kayo mag-away, bakit hindi nyo ito gawin? Kung minsan kasi, kapag paliit na ng paliit ang mga pinag-aawayan ninyo, nagiging toxic na kayo. Nakakalimutan ninyo na ang mga sarili ninyo. Hindi na kayo katulad ng dati na puno ng kilig at saya. Reason number 3, hindi pagkakasundo. Reason number 4, magkaiba na kayo ng mga pananaw at opinyon sa buhay. Maaari ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit naghihiwalay ang mga magkarelasyon. Kapag hindi na magkapareho ang mga pinaniniwalaan ninyo sa buhay, maaaring unti-unti nang napapalayo ang loob mo sa mga taong minamahal mo. Yung tipong magkaiba na kayo ng mga opinyon sa buhay. Hindi na kayo nagkakasundo sa mga plano ninyo noon. Hindi ka na rin kasama sa pangarap niya. Yung pakiramdam na nagugro na nga kayo na hindi magkasama. Ito na siguro ang isa sa mga maituturing na pinakamasakit na dahilan kung ba't kayo maghihiwalay. Dahil sa pagbabago ng taong mahal mo. Yung pagbabago na hindi mo inaasahan at hindi mo kaagad-agad matanggap. Na yung taong minahal mo ngayon ay hindi na katulad ng taong minahal mo noon. Reason number 4, magkaiba na kayo ng pananaw at opinyon sa buhay. Reason number 5, bisyo. Alam naman natin na mapamagkasintahan man o mag-asawang relasyon, ang bisyo ay isa rin sa mga dahilan kung bakit naghihiwalay ang magkarelasyon. Yung tipo, hindi na maawat ang partner mo sa mga bisyo niya. Alam naman natin na ang bisyo ay walang magandang naidudulot sa ating pagkatao at maging sa ating katawan. Kung hindi mapigil ang partner mo sa mga bad lifestyle niya, natural lamang na mapagod ka na dahil nararamdaman mong parang hindi kayo nag-grow. Kung talagang mahal ka ng partner mo, handa siyang magbago dahil para sa iyo at sa relasyon ninyo, kundi para na rin sa ikakabuti ng sarili niya. Handa niyang talikuran ang mga bisyo niya dahil mas lamang ang pagmamahal niya sa iyo. Reason number 5, bisyo.
Reason number 6, problema sa pera. Ito rin ang isa sa mga madalas na dahilan kung bakit naghihiwalay ang magkarelasyon. Partikular na sa mga mag-asawang problema sa pera. Nagkakaroon ng pagtatalo dahil sa pera. Maraming nabibigong relasyon at maraming nasisira dahil sa pera. Aminin man natin o hindi, malaki talaga ang itutulong ng pera upang mabuhay ang tao. Karaniwan din sa mga mahihirap na pamilya, ito na ang nagiging dahilan ng pag-aaway. Humahantong sa hiwalayan ang isang relasyon kung hindi mo nakikita ang partner mo na nagsusumikap sa buhay kapag hindi mo nakikita na magkatuwang kayo sa hirap at ginhawa. Reason number 6, problema sa pera. Reason number 7, kawalan ng tiwala sa partner mo. Ang tiwala ang isa sa mga dapat mong ikonsidera sa pagpasok mo sa isang relasyon. Maraming saklaw ang buhay pag-ibig. Kinakailangan mo ng buong pagtitiwala sa partner mo kung talagang mahal mo siya. Hindi yung tipong kunting kilos lang niya ay nagdaduda ka na. Yung pakiramdam na tamang hinala ka lagi. Yung nakikipag-usap lang siya sa iba ay agad-agad ka nang nagagalit o nagsiselos. Isang dahilan kung bakit nabibigo ang mga relasyon ay dahil sa palagiang duda, ang hindi matibay na pundasyon ng tiwala, ang kawalan ng maturity sa paghawak ng isang relasyon at ang pakiramdam na sinasakal mo ang partner mo. Reason number 7, kawalan ng tiwala sa partner mo. Reason number 8, kawalan ng respeto. Kapag hindi ka na nare-respeto ng partner mo, dumarating talaga sa punto na makikipaghiwalay ka. Yung pakiramdam na mapapagod ka na kasi nauubos ka na sa kakaintindi sa kanya. Hindi ka na niya nakikita bilang partner niya. Yung pakiramdam na siya ang nire-respeto mo, ang mga pananaw niya, ang opinyon niya sa iyo, kinukonsidera mo siya bilang partner mo. Pero, hindi ka ganoon ang ginagawa niya. Na imbis na suportahan ka niya, hinihila ka pa niya pababa. Yung pakiramdam na hindi mo nakikilala na yung taong minahal mo. Hindi na siya yung unang-unang nagmahal sa iyo. Yung tipong ikaw, bigay ka ng bigay sa inyong relasyon pero wala kang natatanggap pabalik. Tandaan, ang relasyon ay give and take. Hindi pwedeng bigay ka lang ng bigay, dapat ay tumatanggap din. At hindi rin naman pwedeng ng tanggap, dapat nagbibigay din. Reason number 8, kawalan ng respeto.